Magandang araw! So, konting story time muna tayo. Habang sinasamahan niyo ako sa aking pagluluto. So, siguro naman marami na kayong napapanood at naririnig na mga storya ng mga Pilipino dito sa Italy. At gusto ko ring ibahagi ang aking istorya. So, iba't iba nga pong pananaw ng mga Pilipino dito sa Italy tungkol sa pamumuhay. So, meron yung iba gustong kumuha ng bahay dahil dito na nila nakikita yung sarili na mag for good. At saka maganda nga naman po pagka may sariling bahay, at least ay hindi nasasayang yung ibinabayad na buwan-buwan. Investment nga din po yun. So, para sa akin, depende rin po yun sa income ninyong mag-asawa kasi nga, syempre, kung mababa ang i-declare mong income, ay hindi rin mapagbibigyan ng bangko, ng loan. So, nakadepende rin po yun sa sahod. So, katulad naming mag-asawa na nasa 800 at kulang-kulang na 500 ang sahod naming mag-asawa, ay hindi po kami maaprubahan. Yun nga lang pong 3,000 na uutangin ko ay marami pang question at hindi pa talaga mapagbigyan. Kahit pa sabihin mong kaya mong bayaran, pero may duda pa rin sila. Nga din pong kadahilanan kaya hindi na nasundan ang aking anak dahil sa mga bayarin. At hindi kakayanin ang sahod ng aking asawa. So, kailangan kong tulungan. Katulad ngayon, nagpadala na sila ng condominium expenses na nasa 1,500 euro. So, kwentahin nyo na lang ng times 60 ang palit. So, yun. Yearly naman yun. So, at saka, ang ikinaganda ay hinahati naman nila ng 4 na beses na hulog. At saka, mabuti na lang din, sa awa ng Diyos, nakakita ko ng apartment na ang binabayaran namin ay 350. Pero kumpara naman dun sa dati naming apartment na nagbabayad kami ng 500, tapos ay ang aming condominium expenses ay laging nasa 2,000 mahigit, 2,000 euro mahigit taon-taon. So, pero itong apartment namin ngayon, last year, nagbayad din ako ng 3,000 euro na condominium expenses. At mabuti na lang ay this year bumaba. So, nasa kalahati. So, yun yung pagkakaiba ng may inuwi ang bahay at saka yung mga nakalibin na nagtatrabaho dito sa Italy. So, kung gusto mong makaipon at makapagpundar, ay kailangan mong magtiis na mapalayo sa pamilya. Although, ang kalaban mo naman doon ay lungkot at saka stress paminsan-minsan dahil nga minsan meron tayong hindi naasahan na balita, mga ganyan, at dahil malayo tayo, wala tayong magagawa. So, mga ganong tipo. So, minsan nga nung maliit pa yung anak ko, gusto ko rin uuwi sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas. Pero, merong isa na kaibigan dito na sinubukan iuwi yung anak sa Pilipinas. At nung naikwento ko, ang sabi ay mahirap. Kaya kinuha niya ulit or ibinalik niya dito yung anak. So, sabi niya ay tiis lang. So, kung nandito naman yung pamilya mo, oo nga, hindi ka stress, hindi ka nalulungkot, pero may stress ka naman sa mga bayarin. So, bale yung katulad namin, yung sahod namin ay napupunta lang sa mga bayarin sa bahay. Diskarte lang talaga ang kailangan. So, abangan ng part 2.